Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. RJ Abarientos, aminadong tinuruan siya ng leksyon ng kanyang idol na si Jason Castro. Ang dahilan kung bakit natalo ang Barangay Ginebra kontra TNT Tropang Giga. Sa nakalipas nga na Game 1 Finals kagabi ay bigo ang Barangay Ginebra na makuha ang panalo. Kaya naman, turn na nga ni Coach Tim para magkaroon ng adjustment para sa darating na Game 2. Pero ano nga ba yung nangyari? Paano nga ba natalo ang Barangay Ginebra? Unang-una sa kanilang naging problema ay ang kanilang napakaraming turnovers. Yan nga yung ginamit ng TNT Tropang Giga, kaya sila maagang nakalayo noong first half. Napakarami nga nilang turnovers na naitala, kaya naman hindi nga magtuloy-tuloy yung kanilang momentum, kung saan may pag-asa sana sila na mabaliktad ang laro. Pero ang isa sa pinaka nakita nating problema ng Ginebra ay ang depensa ng TNT Tropang Giga. Simula pa lang ay kitang-kita na talagang pinaghandaan ng TNT ang koponan ni Coach Tim Cone, kung saan grabe yung depensang kanilang inilapat kontra Ginebra, kung saan hindi nila hinahayaang magsimula yung triangle offense. Bago pa makatanggap ng bola, yung Barangay Ginebra players ay nakadikit na yung depensa ng TNT Tropang Giga. Nakaabang na sila sa passing lanes na nagresulta ng napakaraming turnovers. Sa pasa naging problema ng Barangay Ginebra ay hindi nga pumapasok yung kanilang outside shots. Alam naman nating lahat mga chong na Barangay Ginebra ang pinaka-nangungunang kupunan pagdating sa 3 at 4-point area. Yan nga yung pinaka-weapon nila ngayong conference na nagdala sa kanila sa PBA Finals. Pero sa nakalipas na Game 1 kagabi ay sa 21 attempts nila sa 3-point area ay dadalawa lang ang nagawa nilang may pasok. Pero hindi nga yan dahil sa maalat yung opensa ng Barangay Ginebra. Sobrang baba ng kanilang field goals dahil sa mahigpit na depensang ibinigay sa kanila ng TNT Tropang Giga. Alam nga ng TNT na outside shooting ang weapon ng Barangay Ginebra, kaya ang kanilang ginawa ay tinanggal nga nila ang outside shooting ng nasabing kupunan na naging dahilan kung bakit hindi man lang nga nagawang makalamang ng kupunan ni Coach Tim Cone. Isa pa nga sa naging problema ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 1 kagabi ay nagawa nga silang ma-out-hustle ng TNT Tropang Giga. Mahigpit na depensa na yung ipinakita ng TNT, kung saan hindi nila pinapaporma yung opensa ng Ginebra. Pero parang sila pa nga yung naghahabol buong laro dahil nandoon yung kanilang sipag, hustle sa simula hanggang matapos ang laro. Kaya naman, in terms of hustle, ay kinuha rin yan ng kupunan ni Coach Shot Reyes. Para sa akin mga chong, ay kinakailangan talaga ng Barangay Ginebra na makapag-adjust sa darating na Game 2. Dahil hindi nga biro yung depensang ipinamalas sa kanila ng TNT Tropang Giga. Sa depensa nga na yan, nagsimula ang lahat. Maganda yung depensa ng TNT na nagresulta ng napakaraming turnovers at hirap na hirap nga yung kanilang opensa at maging weapon ng Ginebra na outside shooting ay hindi nila nagawa. Kaya naman, expected nga mga chong na matinding adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone para sa kanyang kupunan. Panigurado hindi ito papayag na madalawahan ng TNT Tropang Giga at dyan nga magaling itong si Coach Tim Cone. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. RJ Abarientos, aminadong tinuruan siya ng leksyon ng kanyang idol na si Jason Castro. Sa nakalipas nga na Game 1 ay ipinakita ni Jason Castro kung bakit siya naging best point guard in Asia. At ang pinaka naging target nga nito ay ang Barangay Ginebra rookie
na si RJ Abarrientos. At mukhang hindi nga makakalimutan ni RJ ang kanyang first encounter sa kanyang idol. Dahil ayon mismo kay RJ sa kanyang naging latest interview ay pinakita raw talaga ni Jason Castro yung Jason Castro na iniidolo ni RJ. Nakita naman daw ng lahat kung paano siya atakihin. Nabanggit rin ng nasabing Ginebra rookie na hangang-hanga ito sa kanyang idol dahil sa pacing, bagal at bilis, at hindi nga raw ma-process ni RJ kung paano nagagawa yan ni Jason Castro dahil hindi na nga ito bumabata. Nabanggit pa nga ni RJ na marami pa daw talaga siyang kakaining bigas at marami pang kulang sa kanyang laro. Magsisilbing leksyon nga raw yan para sa kanya at isang motivation na kailangan niyang higitan kung ano yung ipinakitang performance ni Jason Castro. Patungkol naman sa pagkakatalo ng kanyang koponan ay sa ngayon ay hindi na nga daw nila yung kinakailangang isipin. Kailangan na nga raw nila yung kalimutan at si Coach Tim Go na raw ang bahala pagdating sa magiging adjustment ng kanilang koponan. Basketball lang daw, may nananalo, may natatalo. Kaya naman, ang focus nga raw nitong si RJ Abarrientos ay ang paparating na Game 2 kung saan meron daw silang chance na makabawi. Para sa akin mga chong, ay maganda para kay RJ Abarrientos yung kanyang naging matchup kontra Jason Castro. Diyan nga mas madedevelop ang kanyang laro dahil gaya nga ng sabi ni RJ ay isang araw yung motivation para sa kanya para mas mag-improve at higitan yung ipinakita sa kanya ni Jason Castro. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa naging matchup ni Castro at RJ Abarrientos? Ano rin yung napansin nyo na naging dahilan ng pagkakatalo ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.